natin itong pinakamahalagang banal na kasulatan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord God. Sa awit 95 verse 1. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan, ating ngang handugan, masayang awitan. Amen! Hallelujah! Tunay nga mga kapatid ko sa Panginoon na ang Diyos, pag tayo umaawit sa Kanya, ay naririto siya. Siya'y bumababa. Binababa niya ang mga banal na anghel at ang banal na espiritu na laging gumagabay sa ating buhay. Sa tuwing tayo aawit, ang pinto ng kalangitan, ang durungawan ng kalangitan ay nagbubukas. Hallelujah. Dahil ang ating Diyos na buhay ay ang siyang tunay na gabay at tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, kami naririto, lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, nagpapasalamat, Panginoon. Dahil sa iyong mga gawa, nakabutihan, Panginoon, sa bawat isa. Lord, ang bawat puso na naririto, Panginoon, ay bukas po ito. Dalangin namin, Panginoon, siksikin mo, Panginoon, punuin mo po ito, Panginoon, ng may kapayapaan, kagalakan, Panginoon, nag-uumapaw sa pag-iibig mo, Panginoon. O maraming salamat, Panginoon Diyos, Panginoong Diyos ng tagapagligtas. Lord God, dalangin din namin, Panginoon, na ang bawat dadalupa, Panginoon, Lord, gabayan mo sila, Panginoon, na papunta rito, Panginoon. Pangunahan mo sila, Panginoon. Abutin mo sila, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, ay may ginagawa ka na, Panginoon, sa kanila. Oh, hallelujah, Lord God. And then, dalangin din namin, Lord God, na ilayo mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga distraction na yan, Lord God. Sabi mo nga, Panginoon, na ikaw ang siyang tunay na kublihan ng bawat puso, Panginoon, na nagsusumamo sa iyo, Panginoon, humihingi ng kapatawaran, humihingi ng gabay at patnubay, Panginoon, sa hapong ito. Dahil naniniwala ang bawat isa, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, sa mga banal mong salita, ang siyang aming pagkain, Panginoon, ang siyang aming gabay, ang banal na espiritu, Panginoon, na maghahari sa lugar na ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lang pinakamataas na papuri at pasasalamat at pagsamba. Sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah! 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 We bless your name, Lord! Hallelujah! Thank you, Lord! Woo! Sige po. Batiin po natin muna ang bawat isa bago tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah, Lord! Yes! Hallelujah! Thank you, Lord! Nakaka-bless po sa hapong ito na ang Diyos ay kasama natin. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo. Thank you, Lord.
purihin ang ating Diyos na buhay. Give praise! Woo! Hallelujah! You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. The heart open now, everybody sing it out. Oh, oh, oh. Turn it up, the sound of praise. Make it louder than any other. Let them up and shout His name over us. We praise the chains as we praise Him now and then. Hear the sound of the broken chain, prison door are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and it change the atmosphere. With heart open now, everybody sing it out. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift them up and shout His name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift them up and shout His name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over us. It goes down, our praise goes up, your praise comes down. Our praise goes up, your praise comes down. Our praise goes up, your praise comes down. We shout our praise, we celebrate, King of glory enter in. You are rising on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift them up and shout His name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift them up and shout His name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift them up and shout His name over us. Hallelujah. We praise you, Lord. We give you praise. Oh, we worship you. We worship you. We worship you, Lord. Oh Lord, my God,
in awesome wonder, consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Jesus' name. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. When through the woods, yes, Lord, and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, I hear the brook and feel the gentle grace. Then sing my song. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. And when I think that God is Son unsparing, sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross, hallelujah, my burden gladly bearing,
once again. Then I shall bow, hallelujah, in humble adoration, and dare proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, Then sings my soul, my Savior God to thee. how great thou art. How great thou art. Then sings my soul, Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. once again, verse 4. When Christ shall come, hallelujah, with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow, hallelujah,
nations, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sing holy. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Oh, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people, hear your people. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, thank you, Lord. Holy, thank you, Holy Spirit. Holy, holy forever. Pour out the Holy Spirit. People sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Once again. And the angels cry, holy, all creation
ocean rise. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hey, you people! You people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. You will always be holy. Thank you, Lord! Holy forever. You will always be. You will always be holy. Sharabarabakanlase. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sa iyo lang pinakamataas na papurit, pasasalamat at pagsamba sa iyong dakilang pangalan, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Isang pinagpalang gabi po, no, sa bawat isa. Again po, God is good all the time. Amen. Purihin po ang Panginoon sa araw po na ibinigay niya sa atin para po tayo ay makapanalangin muli ng sama-sama sa kanyang templo. At naniniwala po ako na ang pagpunta natin dito ngayong gabi na ito ay isang way of our worship to the Lord. At ito ay talaga namang marami po tayong mga pinagdaanan kanina. Naniniwala po ako. At tayo po ay pinagtagumpay ng Panginoon. Amen po? Kaya naman, pasalamatan po natin ang Panginoon ngayong gabi po na ito. At sabihin niyo po sa katabi ninyo, you are blessed. Kasi mas pinili po natin na pumunta dito sa lugar na to kasi pwede po tayong magpahinga. Alam niyo po yon, all throughout the week. Nag-asikaso ng anak, na malengke. Ano pa pong mga pwede nating ginawa all throughout the week. Pero salamat sa Diyos at nandito po tayo ngayong gabing ito. Alam niyo po kanina, ay actually last Thursday, si Chase po ay may sakit, may lagnat po siya. Hanggang ngayon, nandyan po siya nakaupo, may lagnat po siya. Pero naniniwala ako na may gagawin si Lord ngayong gabing ito. Amen? Because our God is our healer. At tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord, for this day. For you are good, you are great, you are faithful. You are our Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, the God who heals, Lord. And Lord, hayaan niyo po na ang gabing ito, Panginoon, ay pupunuin ninyo ng mga answered prayer. Salamat, Lord, that you will pour out the spirit of prayer in our midst. At patuloy, Lord, na dinideclare ko, Panginoon, na kayo ang Diyos na dumidinig sa aming mga panalangin. Dahil walang imposible sa inyo, walang mahirap sa inyo, Panginoon. Salamat po na yung inyong mga salita, Panginoon, na ibabahagi ngayong gabing ito, ay isulat po ninyo ito sa aming mga puso. At huwag niyo pong hayaan na ito ay manakaw ng kaaway. I pray for the new and fresh revelation that comes from you. And you will speak to us, Lord, in a very special, personal, and mighty way, Panginoon. Maraming salamat sa inyong malayang pagkilos sa
araw na ito, sa gabing ito. At hindi namin pinapahintulutan, Panginoon, ang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. We pray that you will build the wall of protection around us. You build the wall of protection around our family, around this temple, Lord, and you will cover us with your blood. Holy Spirit, let your kingdom come, let your will be done. Take full control ng gawain na ito because we want that the name of Jesus will only be glorified in our midst. Maluwalhati at madakila at mapasalamatan. Salamat, Lord, sa katagumpayan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po, samahan niyo po ako sa 2 Kings 20, verse 1 to 11 lang po. Ayan. Sige po, tayo pong lahat ay magbasa. Basahin po natin ang banal na kasulatan ng ating Panginoon sa Biblia. Sabay-sabay po tayo. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, "Pinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian, sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan." Verse 2, humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. "Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Ezekias." Hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitnang bulwagang ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, "Bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha, kaya pagagalingin kita. Sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod." Pagbalik ni Isaias kay Ezekias, iniutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ginawa nga nila iyon at siya'y gumaling. Itinanong ni Ezekias kay Isaias, "Ano ang palatandaan na pagagalingin ako ni Yahweh at makakapasok na ako sa templo pagkalipas ng 3 araw?" Sumagot si Isaias, "Alin ang mas gusto mong palatandaang ibibigay sa iyo ni Yahweh? Ang aninong bumababa o umaakyat sa 10 baitang?" Sumagot si Ezekias, "Madali sa anino ang umakyat kaysa bumaba sa 10 baitang. Pababain mo ito ng 10 baitang." Nanalangin sa Isaias kay Yahweh at ang anino'y bumaba ng 10 baitang at sa hagdanang inilagay ni Ahaz. Purihin po ang salita ng Panginoon. Dito po sa verse na nabasa po natin, si Isaias po ay meron siyang malubhang sakit. At sinabi po sa kanya dyan na wala na, hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan. Meron po ba kayong kilala o mga kamag-anak na parang nasa ano po sila ngayon? Ang buhay nila ay walang pag-asa, na parang sinabi na ng doktor na hindi ka nagagaling. Meron silang malubhang karamdaman o matagal mo na siyang nararamdaman, or maybe ito naman po ay ipinapakita meron ka ng napakatagal na problema na hindi pa rin nasusolusyonan hanggang ngayon. At dito po, kagaya ni Isaiah na meron siyang sakit na nararamdaman at sinabi sa kanya ng halimbawa, for example, doktor na meron ka lang 5 days or 5 months para mabuhay. Tawag po doon is terminal illness. No? At anong ginawa po ni Isaiah? So verse 2. Siya po, Hezekiah, turned his face to the wall and prayed to the Lord. And verse 3, remember, Lord,
how now I have walked before you. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan at buong kapaitang umiyak si Ezekias. So ang isa lang po talaga na solusyon sa mga problema na pinagdadaanan po natin o sa mga sakit na nararanasan po ngayon, ang isang solusyon po dyan ay prayer. At iyon din ang ginawa ni Hezekiah. Nanalangin po siya at buong kapaitang umiyak si Ezekias. At ano po yung sinabi niya sa verse 3? Sinabi niya po dito, kumbaga nanalangin siya, pero yung panalangin niya, parang ipinaalala niya sa Lord yung mga nagawa niya. Na Lord, naging tapat naman ako sa inyo. Panginoon, ginawa ko naman po yung mga bagay na gusto niyo pong ipagawa sa akin. So parang ang gusto niyang sabihin, pagalingin niyo po ako dahil sa ginawa ko po sa inyong paglilingkod. Parang ganon. Pero alam niyo po na ang Panginoon, hindi po siya, kumbaga ang Panginoon sumasagot siya sa panalangin natin, not because sa mga nagawa natin sa Kanya, not because nagtatights tayo, not because naglilingkod tayo sa Panginoon, not because umaattend tayo ng mga gawain, wala tayong absent. Ngunit ang Panginoon ay sumasagot ng panalangin because He is gracious God. Siya ay Diyos na mahabagin. Sabihin niyo po, gracious God. So si Lord, hindi po siya tumitingin sa mga nagawa natin sa Kanya. Ang isang katangian ng Panginoon, bukod sa siya'y makapangyarihan, siya'y tapat, siya'y mabuti, siya ay mahabagin. So hindi na po ibig sabihin po nito, hindi na po natin kailangan pang ipagmalaki sa harap ng Panginoon na tayo ay naglilingkod, na tayo ay nagtatights, na tayo ay sumusunod sa Kanya. Hindi natin po yun pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. At hindi tayo sinasagot ng Lord dahil sa mga ginawa natin yon. Simply because the Lord is gracious to us. Amen? Siya ay mahabagin. Amen po? At alam nyo po, sabi po dito sa verse 4, hindi pa nakakalayo si Isaiah sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, verse 5, bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha, kaya pagagalingin kita. Sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo. At si Lord po dito, totoong sumasagot siya sa ating mga panalangin. At ang unang nakakakita bago mo pa yan i-share sa iyong kaibigan, bago mo pa yan i-share sa iyong cell leader, ang unang nakakakita ng iyong pinagdadaanan ay Panginoon, ay ang ating Panginoon. At alam niyo po, ang Panginoon, bago mo pa pagdaanan yung isang bagay na sobrang hirap, nandun na siya para ikaw ay tulungan. He will uphold you with His righteous right hand. Yes, sabi po sa Isaiah 41 verse 10, do not be dismayed. Do not fear. Ako ay sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen po? Kaya ang Panginoon, nakikita niya yung mga pinagdadaanan ninyo. Nakikita niya yung bawat luha na ni-spend ninyo sa prayer. Hindi man kayo nakikita dito na nananalangin, pero nakikita ni Lord yung pinakalaman ng puso po ninyo. Kahit yung deepest and earnest, sincerest cry of your heart, nakikita po yan ng Panginoon. At alam niyo po, bigla lang pong pinaalala sa akin ng Holy Spirit, doon po sa Taiwan, at mapagka po, di ba, pagka tayo, iiyak tayo, na-share ko na din po to sa asawa ko, kapag iiyak tayo, dapat, kumbaga parang merong effort na kailangan mong ng buong puso para mailabas yung luha mo, yung emotion mo. Pero alam niyo po doon sa Taiwan,
naranasan ko po siya, na grabe yung presence ng Lord, na nakatayo lang po ako doon. Hindi ko na kailangan pang mag-exert ng effort para lang mailabas yung emotion ko at umiyak ako. Kusa po siyang lumalabas. Nakatayo lang po ako. At di ba dito po, normally dito ang luha. Pero doon, kusa siyang tumutulo. Na nakatayo lang po ako, nakasteady ako, nakastill ako. Kasi sa presence ni Lord, kumbaga, nakikita niya yung heart natin. Yung deepest and yung kaibuturan ng puso natin. Kaya, sabi ko, Lord, yung spirit ko po ito, yung umiiyak. Kaya, minsan, sa buhay po natin, na sobrang parang, natry nyo na po ba na gusto nyong umiyak, pero wala na kayong iiyak? Kasi napagod na kayo? Na parang wala nang solusyon sa problema, sa sakit na meron tayo. So, ganun si Lord. Nakikita niya yung pinagdadaanan natin. At He will uphold us with His righteous right hand. Tutulungan niya tayo, iingatan niya tayo, at tayo kanyang ililigtas. Amen? And sabi po dito sa verse 6, sabi niya po, ako'y bumalik ka, ayan, mabubuhay ka pa. Pinagaling ni Lord si Isaiah, Hezekiah, at sabi niya dito, mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Dito po sa verse na to, hindi lang siya pinagaling. Kumbaga, yung purpose ni Lord, kung bakit pinagaling ni Lord si Hezekiah, dahil meron pa siyang purpose na i-fulfill. Hindi lang sa kanyang sarili, kundi para rin ito sa kanyang lungsod. At sa pamamagitan ni Hezekiah, maliligtas yung kanyang bayan. Amen? Maaaring nagtatanong po kayo ngayon, bakit kaya buhay pa ako ngayon? Bakit kaya malakas pa ako ngayon? Bakit kaya nandito pa ako ngayon sa church? Amen? Kasi may purpose si Lord. At through our lives, merong mga tao tayong aabutin. At kung paano natin na-receive yung kagalingan ng ating spirit, kung paano natin na-receive yung love sa ating Panginoon, ganon din natin ma-share yung kabutihan ng Lord sa maraming tao. Amen? Maraming tao ang maliligtas sa pamamagitan mo. Sabihin niyo po yun sa iyong katabi, maraming tao ang maliligtas sa pamamagitan mo because the Lord has a purpose. At yung mga pinagdadaanan po natin, alam nyo po, may mga pagkakataon talaga kagaya ni Job, inalaw ni Lord yan for us to reveal His power sa buhay po natin. At maparangalan ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating buhay. At gagaya dito, at alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Kung paano ni Lord sinamahan si David, ganun din niya tayo sasamahan ngayon. Kung paano ni Lord pinagaling si Hezekiah, kung meron man po tayong mga sakit ngayon, it can be emotionally, physically, mentally, yung mga spirito ng hindi pagpapatawad, pagagalingin niya ng Panginoon. Amen? At may mga pagkakataon din po sa buhay natin, minsan may pinagpipray tayo, pero salungat yung nangyayari sa ipinapanalangin natin. Ano lang po yung ibig sabihin po nito? Huwag po tayong magsawang manalangin. At I know and I believe that every one of us na nandito po, maging sa mga online na nakikinig po ng salita ng Panginoon, nagjo-join po sa prayer meeting, we are called to be a prayer warrior. We are prayer warrior. Amen? Kahit na marami tayong pinagdadaanan sa buhay, si Lord, tinawag niya tayo para manalangin. At tayo ay mga warrior. Amen po? And dito po, no matter
how impossible the situation, or no matter how hard yung problema ninyo na wala ng solusyon, ang gusto ng Panginoon, maniwala tayo. Kasi si Hezekiah dito sa verse 9, meron siya diyang tinanong, verse 8 na, may tinanong siya dyan kay propeta Isaias. Sabi niya dito, ano ang palatandaan na pagagalingin ako ni Yahweh at makakapasok na ako sa templo pagkalipas ng 3 araw? Parang during that time, sinabi na ni Lord na pagagalingin kita. Pero bakit nagtanong pa dito si Hezekiah? Kasi gusto ni Lord na tayo ay maniwala kahit na gaano pa kaimposible yung pinagdadaanan natin sa buhay natin, gusto ni Lord na maniwala ka kaagad. Huwag kang mag-doubt. Sabihin mo po sa katabi ninyo, huwag kang mag-doubt. Amen? Kasi kapag sinabi ni Lord, nagagaling ka, gagaling ka. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Pagka pinaniwalaan mo yung pangako niya, pangyayarihin niya yon. Amen? Kaya kung hindi mo pa nakikita yung panalangin mo ngayon, maniwala tayo. Maniwala tayo na ito'y mangyayari. At ang ating mga panalangin ay dinidinig po ng ating Panginoon. Na kahit nasa lungat, yung mga pangyayari na nakikita natin doon sa panalangin natin, panghawakan po natin yung pangako ni Lord. Dahil pag may sinabi siya, gagawin niya. Amen po? And He is able to do miraculously. He is the God of miracle. Kung paano po niya ginawang alak, yung tubig, at kung paano niya po pinakain yung 5,000 sa pamamagitan ng 2 fish at 5 loaves. Amen? Walang imposible sa Panginoon. Tama po ba? And ngayon, maniwala po tayo today. All we need to do is to believe. Sabihin po, believe. For with God, nothing is impossible. For nothing is too hard for the Lord. And prayer po is essential. Very important po ang prayer. A day without a prayer, pinapakita lang po noon na parang, kaya ko eh. Kaya ko, kung kahit hindi ako manalangin, kaya ko na walang tulong ng banal na spirito. Kaya ko nang walang tulong ni Lord. Parang ganun ang ipinapakita pag hindi po tayo nananalangin. Pero if we start our day with a prayer and end our day with a prayer, tayo ay nagtatagumpay. Amen? Kasi po, walang space ang kaaway para po tayo ay i-disappoint, i-discourage, para hindi tayong mag-move forward. Kumbaga, nagbe-build tayo ng protection ng Panginoon through prayer. At hindi lang po yun sa atin, maging sa ating pamilya, maging sa ating hanap buhay, maging sa ating trabaho, maging sa ating future. Amen po? At ang prayer po, dapat hindi lang to seasonal. Alam niyo po yung seasonal? Yung may mga special occasion like New Year, like birthday, di ba? May iba na nagpupunta ng church pag birthday nila. Pag may mga special events, kapag Christmas, mga ganon po. Ang prayer, hindi po siya dapat seasonal. Amen? At alam nyo po, ang prayer, dapat, hindi lang siya sa time na pagka may sakit tayo. Kasi kapag may sakit tayo, doon tayo mas nagiging malapit sa Lord. Na parang, Lord, pagalingin mo ko. Nanghihina na po yung katawan ko. Pero kung malakas ka, naaalala mo ba si Lord? May mga pagkakataon po ba na ganun sa buhay po natin? Hindi lang sa time na may pinagdadaanan ka. Kasi yung prayer should be every season of our life. Whenever we face challenges, whenever we face victories, in our sorrow, in our pain, in our joy, in good times, in bad times, we should pray. And prayer should be our lifestyle. Amen po? Amen. At dahil through prayer, kapag everyday po tayo nagpe-pray, pero alam niyo po ang kaaway talagang todo atake po yan. Kasi buong araw ka na. Buong araw ka na nagtatrabaho, hugas pinggan, nag-aalaga ng bahay, nagluluto, nagtitinda, naghahatid ng
anak, magsusundo sa anak, magluluto, pagdating sa bahay, magluluto, maglilinis, magugas ng pinggan. Ang kaaway, nandyan lang siya. Papaypayan tayo niyan. Inaantok ka na. Matulog ka na lang. Tama po. Hanggang sa nakahiga na tayo, tapos hindi na po tayo nakapanalangin. Alam niyo po, kinabukasan, i-observe niyo po, kamusta po yung pagtulog ninyo. Kahit 8 hours po kayo nakatulog, parang ang init ng ulo. Alam niyo po, onting ano lang, mag-aaway agad kayong mag-asawa. Kasi yung prayer, pinoprotect niya din po yung, alam niyo po yung atmosphere, yung peace. Yung prayer, binibigyan po niya tayo ng kapayapaan sa isip po natin. Pinoprotect niya yan kapag ka tayo'y nagsasalita. Yung asawa natin, tayo utos ng utos, no? Tapos, naku, talaga, hindi pa nakatatapos, uutusan na naman. O, anong mangyayari? Conflict. Bangayan. Yun po yung importance ng prayer sa buhay po natin. Let's start our day with a prayer and let us end our day with a prayer. And kaya po ngayong gabing po, kasi po kapag ang prayer, ina-activate po natin yan. Pag everyday tayong nagpe-pray, ina-activate po natin yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Kumbaga, di ba everyday lagi tayong nanonood ng TV, nagfe-Facebook, merong ina-activate si Lord. Yun yung pagtitiwala mo sa Kanya. Yun yung pagdedepende mo sa Kanya. Sa lahat ng gagawin mo sa buong araw, naranasan nyo na po ba na non-stop wala po kayong pahinga? Pero yung strength na nanggagaling sa Lord is supernatural strength. Parang the more na nagpapahinga kayo, the more na napapagod. Amen. Sorry po. Thank you po, ate. Salamat po. Okay. Kaya po, ngayong gabi po na ito, kapag sinabi ni Lord na pagagalingin ka niya, paniwalaan mo. Sabi ko nga po kay Chase, pinapipray ko po si Chase everyday. Baka nagtataka siya. Na pinagpipray naman ako ni Mami, bakit hindi ako gumagaling? Simula Thursday. Sabi ko sa kanya, anak, maniwala ka, believe. Isipin mo na strong ka. Isipin mo na pinagaling ka na ni Lord. Kailangan mong maniwala. Kasi pwede kang manalangin, pero hindi mo pinanghahawakan ng salita ng Panginoon, hindi ito mangyayari. Kasi yung paniniwala, yung faith, hindi mo pa siya nakikita, pero kiniklaim mo na ito'y mangyayari. Amen? Kaya sabi ko, Chase, believe na magaling ka na. Amen? At yung presence at ang kapangyarihan ng Lord ay ibubuhos niya sa mga taong may sakit. Amen po? Amen. At kaya po ngayong gabing ito, kung ikaw ay may pangangailangan, pag sinabi ni Lord, I am your shepherd. Sabi ni Lord sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kapatid, wag po natin i-doubt. Wag tayong mag-doubt sa salita ng Panginoon. Kasi yung lahat ng mga nakasulat dyan sa salita ng Panginoon, totoo yan. Kinasihan po yan ng banal na spirito. At ang kailangan po lang natin gawin ay magtiwala. At once we start to believe in the Lord, He will do great and mighty things. He will do signs and wonders sa buhay po natin. Amen? Kapag dineclare po natin, sabi po, you shall declare a thing and it will establish for you. Kaya ngayon, kung may pangangailangan ka, pang-tuition ng anak mo, bayarin sa bills, paniwalaan mo, Lord, ikaw ang aking pastol, hindi mo ako pagkukulangin. Amen? At mapapansin po ninyo yan, yung mga wallet po ninyo, hindi yan mawawalan. Mga GCash ninyo, hindi yan mawawalan. Amen? Mga ATM ninyo,
Laging hindi lang maintaining balance, above maintaining balance na yan. Amen? Times 3, times 2, times 4. He will bless you million folds. Million folds. Amen? Amen. At kapag sinabi ni Lord, kung may kaguluhan po sa inyong bahay, lagi na lang may conflict, asawa, anak sa magulang, magulang sa anak, i-claim po natin na si Lord ang Diyos ng kapayapaan. Amen po. He is the God of restoration. And where the presence of the Lord is, there is peace, love, kaayusan, freedom, deliverance, and healing. Amen po. Kaya yung sinabi diyan ni Lord kay Hezekiah na pagagalingin kita, wag na po tayo mag-doubt doon. Si Lord, meron siyang isang salita. Makapangyarihan siya. Tapat siya. Buhay siya. Walang imposible sa Kanya. Amen po? Kaya ngayong gabi po na ito sa ating pananalangin, let us declare the victory of the cross. Amen? Dahil itong cross na kung saan napako ang ating Panginoon, napagtagumpayan niya na yan. Lahat ng pasakit ay pinagtagumpayan na ng Panginoon. Maging ang ating kasalanan, tayo ay Kanyang tinubos. Tayo ay Kanyang minahal. Amen? Tayo ay Kanyang dinala from darkness, He brought us to light. For us to receive the fullness, the life and abundance that comes from the Lord. Amen? So ngayon, maging mapagpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Kung hindi pa natin nare-receive yung kasagutan sa mga panalangin natin, believe in the Lord. He will do it. And He has many ways para tugunin ang inyong mga panalangin ngayong gabi po na ito. Amen po. So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Iniibig kita, pagkat ikaw ang aking Diyos. Ang puso sa'yo'y nagpapasalamat sa'yo, Panginoon. Yung mga salita ang siyang tanglaw ng buhay ko. Sa pangako mo'y nagpapasalamat ako, Panginoon. Sinabi mo, di ako iiwan. Sinabi mo, di pababayaan. Sinabi mo,
ako sa'yo, pagkat sinabi mo. Sinabi mo, di ako iwan. Sinabi mo, di pababayaan. Sinabi mo, ako'y iingatan, pagkat sinabi mo. Sinabi mo, ako'y pagpapalain. Sinabi mo, maniwala ka sa'kin. Nananalig ako sa'yo, pagkat sinabi mo. Minsan pa, pagkat Sige po, i-declare po natin itong kantang ito. Sinabi mo, Tunay na sinabi ng ating Panginoon na hindi na po tayo pababayaan. sinabi mo, ipapabayaan. Sinabi mo, ako'y iingatan, pagkat sinabi mo. Sinabi mo, ako'y pagpapalain. Sinabi mo, maniwala ka sa akin. Nananalig ako sa'yo, pagkat sinabi mo. Nananalig ako sa'yo, pagkat sinabi mo. Nananalig ako sa'yo, pagkat sinabi mo. Yes, Lord. Ya church, ang mga taong naniniwala sa ating Panginoon, panghawakan natin ang kanyang mga sinabi, panghawakan natin ang kanyang mga salita. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Pagka sinabi niya, ikaw ay kanyang iingatan, ikaw ay kanyang iingatan. Pagka sinabi ni Lord, ikaw ay kanyang pagagalingin, ikaw ay kanyang pagagalingin, because He is our great healer. Pagka sinabi ni Lord, natutugunin niya ang mga pangangailangan mo. Paniwalaan mo ito, kapatid, dahil siya ang ating great provider. Salamat, Lord, that you are our great shepherd. Hindi niyo po kami iniiwan, Panginoon, at hindi niyo kami pinababayaan. Ang iyong mga pangako, Panginoon, ay aming panghahawakan. Dahil sinabi mo, ito'y pangyayarihin mo, ito'y tutugunin mo, ito ay gagawin mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Kayo ang Diyos ng himala. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Kayo ang Diyos na buhay. Kayo ang Diyos na tapat. Kayo ang Diyos na dakila. Kayo ang Diyos ng mga hari at hari. Panginoon ng mga Panginoon. Kayo ang Diyos naglalang ng langit at lupa. Thank you, Jesus. You are our great, great God. Thank you, Lord. At Panginoon, salamat na ngayon pa lang, Panginoon, ay yung mga panalangin namin, Lord,
Thank you na meron ka ng ginagawang solusyon sa mga panalangin namin. Hindi man ito namin masabi sa aming kapwa, pero Lord, kayo ang nakakakita. Kayo ang nakakakita ng mga luha na ibinibigay namin sa panalangin, Panginoon. At salamat, Lord, na ikayo ang Diyos na mahabagin, na laging tumutugon, na laging nagpapagaling, na laging nandyan. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, that you will do great and mighty things sa buhay po namin. And Lord, thank you na makikita ng aming dalawang mata, Panginoon, kung paano ka kikilos sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Thank you, Lord. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kagalingan sa mga kapatiran po na may sakit ngayon o dumadaan man sa matinding sakit at karamdaman na matagal nang hindi pa gumagaling. Kagaya na Hezekiah, pinagaling siya ni Lord. Salamat, Panginoon. Kayo ang sumasagot sa aming mga panalangin. Huwag natin pagdudahan si Lord. Makapangyarihan siya. Sige po, kung meron man po kayong mga kamag-anak, anak, maging kayo na may sakit ngayon, na sinabi doon sa verse na wala nang solusyon o hindi ka nagagaling. Pero si Lord, kaya kanyang pagalingin. Amen? Kasi siya ang naglikha sa'yo. Simula ulo hanggang talampakan, yung mga parts ng iyong katawan ay nilikha ng Diyos. Kaya pagagalingin ka niya, palalakasin ka niya, iingatan ka niya, hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan, because every one of us here has a purpose. Purpose! You have a purpose. We have a purpose, Lord. And thank you, Jesus, for the supernatural strength. And let us continue to declare the victory of the cross sa lahat ng sugat na tinamo ng ating Panginoon, mga latay na kanyang natamo, at salamat, Panginoon, sa dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo, at ang lahat ng mga karamdaman ng aming katawan, ng aming kapamilya. Salamat, Lord, na ito ay pinagaling mo na. In Jesus' name! In Jesus' name! Thank you for the victory of the cross. Salamat, Panginoon! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Lord, that we declare na lahat ng parts ng aming katawan ay nagpa-function, Lord, ng maayos. Salamat that we offer our lives to you. Itong katawan na ito ay sa iyo. Itong katawan na ito ay gagamitin ninyo, Panginoon. Salamat na kami ay malakas. Salamat, Panginoon. Patuloy na pasalamatan natin ang Panginoong Jesus. Thank you, Lord, that you will reveal your power in our midst, Jesus. Hallelujah. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad. Ika'y parang alam. Pasasalamatan, pupurihin Panginoon, pinapasalamatan ka namin, Lord. Magpakailanman, dakila ka, O Jesus. Yes, Lord. Pag-ibig mo ay walang katulad. Ika'y parang alam. Dakila ka, maghari ka, Panginoong Jesus.
Dakila ka, maghari ka, Panginoong Jesus. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad. Ika'y Oh, for the last time, pasalamatan ng ating Diyos. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad. Ika'y parangalan. Yes, Lord. Pinaparangalan ka namin, Panginoon, ngayon pa lang dahil sa mga kasagutan ng aming mga panalangin, Panginoon. Salamat, Lord, na walang imposible at walang mahirap sa inyo, Panginoon. And before po tayo na mag-proceed sa prayer, pwede po ba kayong humanap ng inyong prayer partner? This is the opportunity to pray for one another po. Kahit nakatayo lang po muna tayo, let us declare that the presence of the Lord is here. Sige po, tayo po muna tayo, tapos after po natin manalangin sa bawat isa, doon po tayo magpo-proceed sa mga prayer item po natin. Let's declare blessing po sa ating kapatid, sa ating prayer partner. Let's declare supernatural strength, supernatural favor, blessing over his family, over her family, sa kanyang pag-aaral. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Panginoon, sa kanyang buhay, sa kanyang ito sa kanya, Panginoon, more than she could ever imagine. Thank you for the supernatural strength and favor, Lord, sa kanya. Bless her, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po. Tayo po ay magpo-proceed sa ating prayer items.
Thank you, Lord, for your presence. Ayan, manatili po tayo sa spirit of prayer. Let us give reverence and awe sa presence po ng Panginoon. So itong mga prayer list po na yan, kung saan po yung tinatouch ni Lord, ang heart ninyo na maipag-pray po natin. Higit sa lahat, yung ating bansa, let's pray for the leaders of this nation. Pray for the fear of the Lord will always manifest. Pray for the unity of the body of Christ, especially po sa San Mateo. Pray for the continuous presence of God sa church. Pray that more people will know Christ. Pray for all who minister and share the gospel. Pray that our faith will be firm in Christ Jesus. Pray po for pray for protection of every believer and minister. Pray po natin yung finances ng church, outreaches, and yung ating mga pastors po na nasa Australia po ngayon, let's pray for favor, protection ng Panginoon, and supernatural strength. Samahan po sila ng Lord at mangyari po kung ano ang kalooban ng Panginoon sa kanilang pagpunta po sa Australia. Pray for our leaders and our families, workers, and every members po ng church na ito. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin.
tayo po'y tumayo at magpasalamat tayo sa ating Diyos. Lahat ng papuri at luwalhati alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, lahat ng papuri at luwalhati alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Hinihiling ko po si Pastor Renz na tayo po ay close sa panalangin. Sige po, let us pray. Hallelujah. Yes, Lord, aming Ama, maraming salamat, O Diyos, sa gabi nito, Panginoon. Muli po, maraming salamat sa inyong katapatan, sa inyong pag-ibig, sa iyong biyaya, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat na sa gabi na ito, O Diyos, patuloy po namin kayong itinataas, tinatanghal, dinadakila sa lugar na ito, Panginoon, at sa bawat puso na meron kami, O Diyos. Lord, maraming salamat po sa lingkod mo, Panginoon. Gamit mo para ibahagi ang iyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat po na patuloy kayong nagpaalala, Panginoon, na patuloy niyong pinapangalagaan ang aming physical na aspeto ng buhay namin, O Diyos. Patuloy niyo pong ini-extend ang aming taon, ang aming araw, ang aming buwan, O God, hallelujah, sa mundo na ito, O Diyos. Katulad kay Hezekiah, Panginoon, na sa panahon na sinabihan mo na siya, na hanggang dito ka na lang, pero siya po'y humiling sa inyo, Panginoon. Kayo po ang nagpapatunay na kayo ang nag-i-extend, kayo din po ang nagbabawas, O Diyos. Lord, maraming salamat na sa gabi nito, Panginoon. Patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo ang bawat buhay na meron kami, O Diyos. Maraming salamat po na marami pa kaming araw, buwan, kataunan na mararanasan sa ilalim ng iyong biyaya, Panginoon. Maraming salamat din po na napatunay ng iyong mga salita, O Diyos, na naranasan ni Hezekiah, na mahal niyo po ang bawat bansa na meron kami, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy niyo pong pangangalagaan ang bansang Pilipinas, O Diyos. Dahil nandito po ang iyong glory, Panginoon. Nandito kaming mga nagmamahal sa inyo, O Diyos. Nandito kaming mga nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Lord, kung paano niyo po inalagaan ng Jerusalem, ang Israel, O God, dalangin din po namin sa panahon namin ngayon, O Diyos. Patuloy niyo pong ingatan ang bansang Pilipinas, Panginoon. Batid po ninyo na may espiritu na gustong tumupok, sumira sa bansa namin, Panginoon. Lord, dalangin po namin sa gabi nito, O Diyos, kung paano niyo po iningatan, pinagtagumpay, pinrotektahan ang Israel, O God. Maraming salamat na mararanasan din po ng Pilipinas, O Diyos, kung paano niyo ingatan, Panginoon. Lord, may kanya-kanya po kaming nilapit sa inyo, O Diyos. May kanya-kanya po kaming dalangin, mga panalangin na papunta sa inyo, Panginoon. Maraming salamat na kayo ang Diyos na naririnig ang lahat ng aming samo, Panginoon. At kayo din po ang Diyos na nakakarinig at sinasagot ang bawat panalangin na meron kami, Panginoon. Lord, maraming salamat na uuwi kami na may katugunan, Panginoon, na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Uuwi kami na kanya-kanyang aming tahanan, O Diyos, na dala-dala namin ang iyong kasagutan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong katapatan sa simbahan na ito, O Diyos. Maraming salamat sa iyong katapatan, hallelujah, sa bawat pamilya na meron kami, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa bawat araw ng buhay namin. Patuloy po kami magpapasalamat kung gaano kayo kadakila sa bawat isa, O Diyos. Lord, maraming salamat sa gabi na ito. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen.